Truth Files Episode 16, The Elsa Castillo Story, The Chop Chop Lady Case. Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Miss CPP NPA na nag-request ng case na ito. Maraming salamat sa iyong suggestion. At kung may gusto rin kayong talakaying kaso para sa susunod na episode ng Truth Files, i-comment nyo lang sa baba. Ngayon, simulan na natin ng isa sa pinaka-karumal-dumal at pinaka-pinag-usapang murder cases sa kasaysayan ng Pilipinas. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. September 1993. Sa gilid ng isang kalsada sa Santa Rosa, Laguna, may napansing kakaiba ang ilang residente at tricycle drivers. May mga plastic bags na itinapon sa damuhan. Habang papalapit ang mga tao, unti-unting bumungad ang isang nakakatakot na eksena. Bahagi ng katawan ng isang babae. At hindi nagtagal, isang pugot na ulo naman ang matatagpuan. Mabilis na kumalat ang balita. Nagdatingan ng pulis, media at mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Habang lumalalim ang investigasyon, isang pangalan ang paulit-ulit nalilitaw sa kaso. Elsa Santos Castillo, isang corporate employee, isang asawa, at isang babaeng nasangkot sa isang lihim na relasyon sa kanyang American boss. Ngunit habang isa-isang nabubuo ang mga detalye, mas lalong nagiging madilim ang kwento sa likod ng condo unit sa Green Hills. Selos, obsesyon, pagtataksil, at isang brutal na krimen na mag-iiwan ng trauma sa buong bansa. Ito ang kwento ng Chop Chop Lady. Ito ang kaso ni Elsa Castillo. Noong early 1990s, si Elsa Santos Castillo ay nagtatrabaho bilang Assistant Personnel Manager sa Apex Motor Corporation. Kilala siya bilang isang professional, independent at maayos makitungo sa trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang corporate image ay isang komplikadong personal na buhay. Si Elsa ay kasal kay Fred Castillo. Ngunit ayon sa mga ulat, dumaraan umano sila noon sa problema bilang mag-asawa at pansamantalang magkahiwalay. Sa kanyang trabaho niya nakilala si Stephen Mark Weisenhunt, isang American expatriate at general manager ng kumpanya. Sa simula, professional lamang ang kanilang relasyon. Ngunit habang tumatagal, unti-unti umano silang naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa nauwi na ito sa isang lihim na affair. Pareho silang may kanya-kanyang personal na komplikasyon. Si Stephen ay may asawa rin ngunit hiwalay umano rito. At habang lalong lumalalim ang relasyon nilang dalawa, naging usap-usapan na rin ito sa opisina. Ayon sa ilang ulat, nagdesisyon pa umanong mag-resign si Elsa upang makaiwas sa chismis at bulong-bulungan sa kumpanya. Ngunit kahit umalis siya sa trabaho, hindi natapos ang relasyon nila ni Stephen. Habang lumilipas ang panahon, naging seryoso at emosyonal umano ang kanilang pagsasama. Ngunit ayon sa prosecution, nagbago ang lahat nang gusto na umanong makipagbalikan ni Elsa sa kanyang estranged husband na si Fred Castillo. At para sa mga investigador, dito nagsimulang mabuo ang tensyon na hahantong sa trahedya. Sa tingin mo, kailan nagiging delikado ang isang relasyon? Kapag may selos na, kapag may obsesyon na, o kapag may taong ayaw ng pakawalan?
September 23, 1993, bandang alas 8:30 ng umaga, inutusan umano ni Stephen Weisenhunt ang kanyang driver na si Demetrio Ravelo, o mas kilala bilang Rio, na sundan si Elsa Castillo. Mula sa kondominium ni Stephen sa Green Hills, bumiyahe si Rio papuntang bahay ng mga magulang ni Elsa sa Blumentritt, Maynila. Pagdating niya roon, nakita niya si Elsa na may dalang 3 bag, isang paper bag, isang violet colored bag, at isang brown leather bag. Bandang tanghali, dinala ni Rio si Elsa sa condo unit ni Stephen sa Green Hills. Sa mga oras na iyon, wala pang nakakaalam na iyon na pala ang huling araw na makikitang buhay si Elsa Castillo. Makalipas ang ilang oras, inutusan umano si Rio na pumunta sa opisina sa Mandaluyong upang maghatid ng paper bag sa isang dating empleyado ng kumpanya. Pagbalik niya sa kondo, sinabihan umano siya ni Stephen, "Huwag ka munang umalis, ihahatid pa natin si Elsa mamaya." Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi na umano lumabas si Elsa mula sa kwarto. Tahimik lamang ang buong kondong unit, tahimik ang hallway, tahimik ang buong building, at walang kaalam-alam ang mga kapitbahay. Na ilang metro lamang mula sa kanila, may isang trahedyang unti-unting nabubuo. September 24, 1993, kinabukasan, bumalik si Rio sa condo unit. Bandang tanghali, narinig umano niya ang kasambahay na si Lucy na naghahanap ng nawawalang kitchen knife. Narinig umano ni Stephen at sinabing, "Nasa kwarto ko yung kutsilyo." Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang kutsilyo at ibinigay kay Lucy. Para sa prosecution, isa itong mahalagang detalye na posibleng konektado sa murder weapon. Ngunit mas matinding revelasyon pa ang naghihintay. Kinagabihan, habang nasa servants' quarters si Rio, bigla umano siyang tinawag ni Stephen. Pagpasok niya, napansin niyang tila umiiyak ito, namumula ang mga mata at tila balisa. Pagkatapos ay sinabi umano ni Stephen, "Rio, may problema ako." Nagtaka si Rio, "Ano po iyon, sir?" At doon umano sinabi ni Stephen, patay na si Elsa. Natulala si Rio. Nang tanongin ni Rio kung bakit niya ginawa iyon, ayon sa kanyang testimonya, sinabi umano ni Stephen, "Hindi ko sinasadya." Ngunit para sa mga investigador at sa korte, mahirap paniwalaan ang pahayag na ito. Dahil matapos mamatay si Elsa, pinagputol-putol pa umano ang kanyang katawan, pinugutan ng ulo at itinapon sa iba't ibang lugar sa Laguna at Bataan upang maitago ang krimen. At para sa prosecution, hindi lamang ito simpleng pagkawala ng kontrol o aksidente. Dahil ang mismong paraan ng pagtatago sa katawan ni Elsa Castillo ay nagpapakita umano ng matinding pagtatangkang burahin ang ebidensya ng krimen. Pagkatapos nito, pinapasok umano siya ni Stephen sa banyo at doon bumungad kay Rio ang isa sa pinaka-traumatic na eksenang makikita niya habang buhay. Putol-putol na katawan, mga kamay, mga paa, mga bahagi ng laman at isang pugot na ulo. Ayon kay Rio, nang mahawakan niya umano ang buhok nito at maiangat ang ulo, doon niya nakita ang mukha ni Elsa Castillo sa loob mismo ng condominium bathroom. Pinagputol-putol umano ang katawan ni Elsa Castillo. Ayon sa autopsy report, nagtamo siya ng 3 saksak sa dibdib at abdomen na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit para sa maraming Pilipino, hindi lamang pagpatay ang gumimbal sa kanila, kundi ang malamig at sistematikong pagputol-putol sa katawan ng biktima. Kung ikaw ang makakakita ng ganitong eksena, magsasalita ka ba agad? O matatakot ka ring baka ikaw ang susunod? Matapos umano ang krimen, sinimula naman ang pagtatangkang itago ito. Ayon kay Rio Ravelo, dinala siya ni Stephen sa isang mall sa Green Hills upang bumili ng malaking travel bag na may zipper at rollers. Habang nasa mall, napansin umano niyang namumula ang mga mata ni Stephen at tila kagagaling lamang sa pag-iyak.
Pagbalik nila sa kondo, inutusan umano siya ni Stephen na balutin ng black garbage bags ang mga bahagi ng katawan ni Elsa. 3 garbage bags umano ang kanilang napuno. Pagkatapos, isinakay nila ang mga ito sa trunk ng sasakyan. Bandang 2:00 ng hapon noong September 25, 1993, umalis sila ng Green Hills. Sa simula, sinabi umano ni Stephen, pupunta tayo ng Tagaytay at Batangas. Ngunit habang bumabiyahe sa South Luzon Expressway, bigla umano silang huminto sa Santa Rosa, Laguna. Doon, itinapon umano ni Stephen ang ilan sa mga bahagi ng katawan ni Elsa sa gilid ng kalsada. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila patungong Bataan. Habang nasa biyahe, isa-isa rin umanong itinapon ang mga personal na gamit ni Elsa, ang kanyang violet bag, mga damit at sandalyas sa iba't ibang bahagi ng highway patungong Bagak, Bataan. Bandang hating gabi nang makarating sila sa beach house o rest house ng pamilya Whisenhunt sa Bagak. Ngunit ayon kay Rio, hindi siya nakatulog buong gabi. Takot na takot umano siya. Natatakot siyang baka siya na ang susunod na patahimikin. Kinabukasan, September 26, 1993, inutusan pa umano siya ni Stephen na linisin ang trunk ng sasakyan upang mawala ang amoy. At doon na umano siya nagdesisyong hindi na kayang itago ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagbalik nila sa Maynila, agad umanong ikinuwento ni Rio sa kanyang asawa ang lahat ng kanyang nasaksihan. Sa tulong ng isang kaibigan, nagpunta sila sa Department of Justice at lumapit sa National Bureau of Investigation noong September 27, 1993. Sa una, hindi agad naniwala ang ilang NBI agents, masyadong brutal, masyadong detalyado, at tila mahirap paniwalaan. Ngunit upang tiyakin ang katotohanan, sinamahan nila si Rio sa mga lugar kung saan umano itinapon ng mga labi. At doon, unti-unting napatunayan na totoo ang kanyang kwento. Sa Santa Rosa, Laguna, nadatna nila ang mga taong nagkukumpulan sa isang bahagi ng kalsada. May natagpuan ng pugot na ulo at iba pang bahagi ng katawan. Habang isa-isang nare-recover ang mga labi at personal na gamit ni Elsa, mas lalo namang nabubuo ang kaso laban kay Stephen Whisenhunt. At hindi nagtagal, sumabog na sa media ang kwento ng Chop Chop Lady. September 28, 1993. Patay sa testimonya ni Rio Ravelo, inaresto ng NBI si Stephen Mark Whisenhunt sa kanyang opisina sa Mandaluyong. Napansin umano ng mga otoridad ang mga gasgas at sugat sa kanyang mukha, labi at katawan. Ayon kay Stephen, nakuha raw niya ang mga ito matapos umano siyang maaksidente habang nag-jet ski sa beach house nila sa Bataan. Ngunit para sa mga investigador, masyadong maraming detalye ang hindi nagtutugma. Nang inspeksyonin ang kanyang sasakyan, bumungad umano sa mga otoridad ang matinding amoy mula sa trunk. Sa loob nito, may nakita umanong bloodstains. Kinabukasan, September 29, gamit ang search warrant, sinalakay ng NBI ang condo unit ni Stephen sa Green Hills. Doon nila natagpuan ang iba't ibang ebidensya, bloodstains sa banyo, sa kama, sa lampshade, sa sapatos, at maging sa isang bote ng coffee syrup. Ayon sa forensic examination, tumugma umano ang blood type nito kay Elsa Castillo. Noong panahong iyon, kabilang sa matataas na opisyal ng NBI Medical Legal Division si Dr. Prospero A. Cabanayan, isa sa mga kilalang medical legal experts ng bansa noong dekada 90. Habang lumalabas sa mga ebidensya, unti-unting bumabagsak ang depensa ni Stephen Whisenhunt. Habang lumalalim ang investigasyon, isang malaking tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Bakit kailangang humantong sa ganitong klaseng karahasan ng lahat? Ayon sa prosecution, selos at emotional obsession ang pangunahing motibo
sa likod ng pagpatay kay Elsa Castillo. Lumabas sa testimonya at mga ulat na nais na umanong tapusin ni Elsa ang relasyon nila ni Stephen Whisenhunt. May mga indikasyon ding sinusubukan niyang ayusin muli ang relasyon nila ng kanyang estranged husband na si Fred Castillo. Para sa prosecution, dito nagsimulang mabuo ang matinding tensyon. Habang si Elsa ay tila naghahanap ng paraan upang makabalik sa dati niyang buhay, may isang taong tila hindi kayang tanggapin na mawawala siya. Ayon sa ilang ulat, naging emosyonal at possessive umano si Stephen sa kanilang relasyon, at habang lumalapit si Elsa sa posibilidad ng pakikipagbalikan sa kanyang asawa, unti-unti umanong nawawala ang kontrol ng sitwasyon. Ngunit para sa marami, hindi lamang selos ang nakakagimbal sa kaso, kundi ang nangyari pagkatapos ng pagpatay. Dahil ayon sa mga investigador, matapos masaksak si Elsa Castillo, pinagputol-putol pa umano ang kanyang katawan, pinugutan ng ulo, at itinapon sa iba't ibang lugar sa Laguna at Bataan. Para sa prosecution, hindi na ito simpleng aksidente o pagkawala ng kontrol. Ang mismong paraan ng pagtatago sa katawan ni Elsa ay nagpapakita umano ng matinding pagtatangkang burahin ang ebidensya ng krimen. At marahil iyon ang mas lalong nagpabigat sa kaso sa mata ng publiko. Dahil sa likod ng isang dating lihim na relasyon, unti-unting nabuo ang isa sa pinakakarumal-dumal na murder cases sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa tingin mo, hanggang saan kayang dalhin ng selos at obsession ang isang tao? At may punto ba kung saan ang pagmamahal ay nagiging delikado na? Mariing itinanggi ni Stephen Whisenhunt ang pagpatay kay Elsa Castillo. Ayon sa kanyang bersyon, wala raw siyang alam sa pagkawala ni Elsa. Sinabi rin niyang hindi niya nakita si Rio noong hapon ng September 24. Ayon pa sa kanya, noong September 25 ay bumiyahe lamang sila papuntang Bataan at dumiretso sa kanilang beach house. Sinabi rin ng kanyang ina na nakita niya si Stephen sa beach house bandang alas 5 ng hapon at muli kinabukasan habang nasa dalampasigan. Ipinaliwanag din umano ni Stephen na ang mga sugat niya sa katawan ay mula sa jet ski accident. Nagpakita rin siya ng anonymous letters na umano'y ipinadala ng asawa ni Elsa. Ngunit sa korte, mas pinaniwalaan ang testimonya ni Rio Ravelo. Dahil ayon sa hukuman, ang mga detalye ng kanyang salaysay ay tumugma sa pisikal na ebidensya, mula sa mga lugar kung saan itinapon ang mga labi hanggang sa bloodstains sa kondo at trunk ng sasakyan. At higit sa lahat, si Rio mismo ang kusang lumapit sa otoridad upang magsalita. Sa tingin mo, sapat ba ang ebidensya ang testimonya ng isang witness kung tumutugma ito sa forensic evidence? O may bahagi pa rin ng kaso na tila may kulang? Matapos ang mahigit 2 taon ng paglilitis, noong January 1996, hinatulan ng Pasig Regional Trial Court si Stephen Mark Whisenhunt ng guilty sa kasong murder. Sinentensyahan siya ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Inutusan din siyang magbayad ng milyon-milyong pisong danyos sa pamilya ni Elsa Castillo. Noong 2001, nagdagdag pa ang Korte Suprema ng iba pang damages kabilang ang moral at exemplary damages. Para sa pamilya ni Elsa, wala nang makakapagpabalik sa buhay ng kanilang mahal. Ngunit para sa marami, kahit paano ay nakamit ng kaso ang hustisya. Dahil sa sobrang laki ng media coverage, mabilis na naging isa sa pinaka-pinag-usapang krimen sa bansa ang kaso ni Elsa Castillo. Halos araw-araw itong laman ng diaryo, telebisyon at public discussion noong dekada 90. Hindi nagtagal,
ang totoong trahedya ay naging bahagi na rin ng pop culture ng Pilipinas. Noong 1994, dalawang magkaibang pelikula tungkol sa kaso ang inilabas. Isa ay pinagbidahan ni Chris Aquino at ang isa naman ay pinagbidahan ni Lorna Tolentino. Habang hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat ng pamilya, isinasa pelikula na ng buong bansa ang kanilang bangungot. Ngunit para sa marami, hindi kailanman tunay na natapos ang kaso. Matapos ang halos 18 taon sa kulungan, nakalaya si Stephen Mark Weissenhunt noong 2012 sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Noong 2013, isinuko siya sa Bureau of Immigration. Dineport pabalik sa Estados Unidos at tuluyang na-blacklist mula sa pagbabalik sa Pilipinas. Pero kahit nakalaya ang taong nahatulan sa kaso, walang makakapagbalik sa buhay ni Elsa Castillo. At hanggang ngayon, kapag binanggit ang Chop Chop Lady, agad bumabalik sa alaala ng marami ang isa sa pinakakarumal-dumal na murder cases sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa likod ng sensational headlines, sa likod ng kontrobersyal na mga pelikula, at sa likod ng bansag na Chop Chop Lady, may isang totoong babae na nawalan ng buhay. Isang anak, isang asawa, isang taong minsan nangarap lamang ng normal na buhay. At may isang pamilya na habang buhay nang magdadala ng sakit ng gabing iyon. Marahil iyon ang pinakamabigat na parte ng kaso. Dahil matapos mawala ang ingay ng media, matapos huminto ang kamera, at matapos magsawa ang publiko sa kwento, naiwan pa rin ang pamilya ni Elsa sa isang katotohanang hindi na mababago, na hindi na siya makakauwi kailanman. Kung gusto mo pa ng mas malalim na kwento ng totoong krimen, misteryo at mga kasong yumanig sa Pilipinas, mag-subscribe sa Truth Files at i-comment sa baba. Sa tingin mo, ito ba isang planadong murder o isa itong crime of passion na tuluyang nauwi sa matinding karahasan? At bakit sa tingin mo, kailangan pang pagputol-putulin at ikalat sa iba't ibang lugar ang katawan ni Elsa Castillo? Dahil para sa marami, hindi lamang ito simpleng murder case. Isa itong kwento ng obsesyon, kontrol, at kung gaano kadilim ang kayang marating ng tao kapag nanaig ang galit at selos. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, we can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.